no, na nung kami nangangampanya pa. Siguro, lasing minsan itong si First Lady at nagpadala ng isang text na akala niya sa kanyang kaibigan. Ang sabi niya sa text, may video na kumakanta si Inday Sara. Tapos sabi niya is, kita mo, feel na feel niya. Tapos merong SPPL. Akala ko yung SPPL ay ano pala, parang wrong spelling ng Sara. Yung pala SPPL slang ng foolish. Mukhang loko-loko. Feel na feel, mukhang loko-loko. O loko-loko. Yun ang sinabi niyang text. Sa kasawiang palad, dahil siguro, ewan ko ba, under the influence, hindi niya pinadala sa ibang tao, pinadala niya mismo kay Sara. Kumpirmado yan. Ha? So yan ay nagbibigay ng patunay na hindi totoo na ngayon lang bad shot si Inday Sara kay Lam. Panahon pa ng kampanya, bad shot na si Lam kay Inday Sara Duterte. At kaya naman hindi ako nagtataka doon sa mga pagtatrato kay Vice President na paano siya ay katunggali sa politika kasi yan nagpapakita na ng impluwensya ni Lam sa administrasyon ni PBBM. Iba-ibang presidente, iba-ibang estilo. Hindi naman natin po pwedeng masamain na iba ang estilo ni PBBM. No? Yan ang gusto niyang estilo dahil siya na ngayon ang presidente. Pero sana, ang nais kong makita is let us learn from the gains of the past and avoid the mistakes of the past. No? Kaya nga po dapat pinag-aaralan ang kasaysayan. Pero ang tingin kong nangyayari ngayon, parang, ewan ko ba, parang may feeling na hindi mabuti ang naging administrasyon ni Duterte at lahat ng ginawa niya ay dapat baliktarin. Parang ganun ang nangyayari. Hindi naman nagkakaroon ng honest assessment kung ano yung mga polisiya that worked, ano yung mga polisiya na dapat i-improve pa. Kasama na rin yan yung foreign policy. No? Parang yung pagtrato niya ngayon sa China, parang siya lang nagkaroon ng ganitong problema sa China. Hindi niya nalalaman na lahat ng presidente naman, hinarap na rin yung ganyang problema. May mga estilo na nag-work, gaya nung tinasabi ni Presidente Duterte na as is where is, para magkaroon ng mas payapang relasyon na nagbubunga naman no, ng mas maraming kalakalan, mas maraming pangangapital, at mga turismo na dumarating galing sa China. Ngayon, parang nakagera na tayo sa China. At ang nakakatakot pa, parang nagiging racist na tayo. Kung papansinin mo yung mga sinasabi ng mga security cluster group ng gobyerno, para talagang may gera na tayo at lahat ng Chino ay ating mga kalaban na. Nakakabahala kasi baka mamaya atakihin na ng mga Pilipino yung mga Chino dahil sila ay Chino lamang. No? So, kailangan paalalahanan ng ating mga kababayan. No? Wala po sa ating kasaysayan na tayo po yung naging racist. Sa katunayan, tayo lang po ang bansa sa Southeast Asia na hindi talaga tinarget ang mga ethnic Chinese. Ang Singapore po, kinailangan humiwalay sa Malaysia. Nagkaroon ng napakadugong purge ng mga Chino sa Indonesia. Pero wala po tayong ganyang kasaysayan dahil sa mulat-mula, ang ating interes sa ating kapitbahay na Chino ay pangangalakal at pangangapital lamang. So nakakalungkot na pati itong ating foreign policy ay nagbubunga ng hindi lang ng mas malaking sigalot, nawala ang mga puhunan ng mga Chino, bumababa ang ating kalakalan, nawala ng mga turista, at nagresulta pa sa lantarang racism na tinatawag nating xenophobia. Attorney, magandang umaga si Admar ito. Meron ding mga nanawagan ng pagbaba sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Itong ahensya na ito sa mahabang panahon ay nakakuha ng mataas na grado sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Baliktad na ba ngayon, Attorney, ang sa tingin mo yung mga gumagawa at kumbaga mataas ang nakukuhang grado, yun ang aalisin sa pwesto? Well, iko-correct nga kita. Hindi lang mataas ang grado ni Inday Sara Duterte sa DepEd. Siya ang pinakamataas na grado sa lahat ng departamento. So yung mga nagsasabi na dapat mag-resign si VP Sara, humarap po kayo sa salamin. Ano ba, kayo ba'y naiinggit dahil sa accomplishment ni Inday Sara na siya ang pinaka-respetado, pinakamataas ang approval rating at pinakamataas ang satisfaction rating bilang isang departamento? Yan ba ang dapat mag-resign? At ano bang masamang sinabi ni VP Sara kay BBM? Wala. Kung naaalala ko, ang tanging issue lang na nagkaiba sila ng posisyon na naging isinapubliko ni Inday Sara ang kanyang saloobin
ay sa issue ng teroristang CPP-MPA na talagang linilinlang lang at linoloko lang ng mga teroristang yan ang administrasyon ni PBBM dahil nagkaroon nga ng desisyon na ipagpatuloy na naman ang di umano ay peace talks, no? Nagagamitin lang nila na pagkakataon para mag-regroup, no? At mag-raise na naman ng pondo para magkalap na naman, no, ng lagim sa ating lipunan. Pero bukod po doon sa issue yon, wala. Nananahimik si BP Sara. Pero sigurado ako sa pagkakakilala ko kay BP Sara, napakadaming hindi niya pinagkakasunduan sa mga pulisiya ni PBBM. Ang importante, habang siya ay tumatayong alter ego ni Presidente, hindi niya isinasa publiko itong mga damdaming at mga issues na ito. Alam mo, talagang naintindihan ko kung gano'ng kahirap yan para kay BP Sara. Dahil ako rin mismo, bilang isang tagapagsalita ni Presidente, marami akong hindi kami agree ni Presidente. Pero palagi kong pinaalalahanan ng aking sarili na habang ikaw ay nasa gabinete ng isang presidente, baliwala ang iyong personalidad, baliwala ang iyong mga personal na paninindigan. Ang importante, alam mo kung ano ang panindigan ng iyong among presidente at yun ang dapat na sabihin mo. No? So ganyan din naman ang nasa sa loobin ni BP Sara. Mas mahirap yun kasi si BP Sara may mandato rin bilang isang vice president. At sa tingin ko, mas mahirap pa rin yan dahil mas malaki yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan at alam niya na sa kampanya, nakatulong din siya sa pagiging pangulo ng ating presidente dahil siya nga ay nagbigay. Hindi na siya tumakbo ng presidente at nangampanya para kay BBM sa lugar ng kanyang baluarte sa buong Mindanao at dun sa mga Bisaya-speaking na mga lugar sa Visayas. At huwag na natin kalimutan din ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Tagalog kung saan talaga naman pong nanalo by a landslide ang kanyang ama na si Duterte na pwede rin niyang angkinin na baluarte. So, mas mahirap ngayon ang kalagayan ni BP Sara na siya'y nananahimik dahil meron din siyang mandato, mas malaking mandato at mas malaki ang tinulong niya sa pagtatagumpay ng unit team. Pero tahimik pa rin siya. Bakit? Dahil alam niyang kung paano niya ilalagay ang sarili niya at ano ang lugar niya sa administrasyon habang siya ay nanunungkulang bilang isang alter ego. Tignan mong ginawa ni Lenny. Ewan ko nga ba itong sa First Lady, sabi niya mas malala para kay Lenny si Inday Sara. Di ba habang siya ay kalihim, inukray-ukray at tinawag na murderer ang kanyang presidente bilang isang Secretary of Housing doon pa sa isang international forum. At walang tigil, miski siya ay nasa Department of Housing ng mga panahon na yon, ang pagbanat kay Presidente Duterte. Walang ganyan kay Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi alam ni Inday Sara na hindi ngayon panahon ng pamumulitika. Ang panahon ng pamumulitika sa panahon ng eleksyon. Ngayong natapos ng eleksyon, panahon na ng magsilbi sa bayan at yan ang ginagawa niya with all the best that she can give. No? Kaya naman, kinikilala siya na best performing Cabinet Secretary sa administrasyon ni PBBM. Attorney, anong masasabi mo? Nabanggit sa interview kay First Lady Lisa Marcos na hindi daw ginawa ito ni Lenny. Yet, meron ding mga nananawagan na dapat magsalita na ang Vice Presidente rin na laban dito sa China or kaugnay dito sa South China Sea kasi nananahimik siya ukol dito sa issue na ito. Kumbaga, nasanay ba sila na ang trabaho na ng Vice President ay lahat na lang magbigay ng kanyang opinion sa iba't ibang mga issue sa lipunan? Well, matagal-tagal na kasi na hindi tambalan ng Presidente at Vice Presidente. So, kumbaga, ngayon bumalik tayo sa pagkakataon na dapat nga hindi magkatunggali ang Presidente at Vice President, pero alam naman natin na talagang matagal nang tinatrato na katunggali itong si VP Sara na kinumpirma ni FL dun sa kanyang remark na bad shot sa kanya si VP Sara. Pero ang pagkakaiba ngayon dahil nga sila ay hindi magkatunggali, hanggat maaari, bagamat hindi naman natin inaasahan na 100% sila ay magkakasundo sa lahat ng issue, magtulungan yung dalawa. Kaya nga unity team Alam mo, sa totoo lang, isa lang naman ang pinangako namin sa entablado noon, yung pagkakaisa. At I can truly say na kung mawawala ang pagkakaisa sa unity team, yan ay hindi dahil kay BP Sara. At ang prueba, hindi siya namumulitika. Pwede naman ang susugan niya yung sinabi ni dating Presidente Duterte na bangag si PBBM. Wala kang ganyang naririnig kay BP Sara. Okay? Hindi ko lang alam kung anong mga nangyayari sa kanilang conversation ni
PRRD at saka ni BP Sara. Pero kung mapapansin nyo, nung nagsalita na maanghang si Presidente Duterte sa Davao, hindi na yan naulit sa Cebu at hindi na rin yan naulit sa Davao del Norte. At kung akong tatanungin mo, dahil yan kay BP Sara, siguro pinaalalahanan niya ang ating dating presidente na habang siya ay nanunungkulang kalihim, kung po pwede, ayusin ang relasyon kay PBBM. No? At alam mo, ang isang marinig kong salita kailan lamang kay Presidente Duterte, no, dating Presidente Duterte, dahil kami nagkita naman doon sa Tagum, no, at matagal-tagal yung pinagsamahan namin doon dahil magkatabi kami habang nagtatalumpati yung mga nauna nagsalita na, palagi niyang sinasabi, hindi ko naman kaaway si PBBM. Wala kaming masamang tinapay. Kaya lang, mamamaya naman ako, pwede rin ako magsalita ng aking saloobin. Pero yun nga yung pag-moderate na mga salita ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Cebu at saka sa Davao del Norte, yan I even attribute to VP Sara. Siguro nag-apila si VP Sara na habang siya'y nanunungkulan bilang Vice President at Secretary of Education, dapat magtimpi-timpi ng konti ang ating dating Presidente. Attorney, nung panahon na talagang pinatakte ng mga kritiko itong si Vice President Inday Sara Duterte, may naalala ka ba na nagpasaklolo siya sa ating Pangulo? Tapos ngayon, panay ang panawagan sa kanya na magsalita ukol dito sa mga ganitong issue kung saan nandun ang side ng Pangulo. Parang hindi yata, parang hindi ba pantay sa tingin mo? Well, alam mo, kaya nila pinagsasalita sa BP Sara kasi alam nila na baka hindi sila pareho ng paningin. Baka, at tingin ko naman, tama ang haka-haka nila na tutol si Inday Sara bilang isa na pumasok ang Pilipinas sa gera kung saan wala naman tayong pag-asang manalo at wala naman tayong interes na makipaggera sa ating kapit at karatig bansa na sa nakalipas wala naman tayong naging hidwaan. No? So tingin ko tama sila doon. Na kapag nagsalita si BP Sara, salungat ang magiging tingin ni Sara sa pagkahandle ni Presidente sa China. Pero dahil siya nga ay nananahimik, kaya na nagpapakita na rinirespeto pa rin niya yung kanyang papel bilang isang kalihim, bilang kabahagi ng pamilya, first family ng, official family. Dahil ang First Lady, first family talaga. Bilang kabahagi ng first official family ng Presidente, no? And as an alter ego of the President. So that is in deference, in fact, doon sa katotohanan na ang Presidente naman, ang chief architect ng foreign policy. So bakit siya magsasalita? As Vice President, hindi naman niya katungkulan yung maging arkitekto ng foreign policy. And as Department of Education Secretary, wala rin siya kinalaman dyan sa pagbubuo ng kung anumang polisiya ang gustong gawin ni Presidente pagdating sa relasyon sa China. No? So, lumalagay lang din siya sa lugar at rinirespeto niya yung call ng Presidente na as Chief Architect of Foreign Policy, kung anumang polisiya ang gusto niya, bagamat ako 100% sure, hindi sila kapareho ng paningin kung paano dapat tratuhin ng China. Nagkaroon ba ng unity team nung binusisi ng husto itong si Vice President Sara at inakusahan ng kung ano-ano? Nagkaroon ba ng restback mula sa kanyang unity team? Well, yan nga yung aking obserbasyon. Baka yung mga pag-atake kay BP Sara ay dahil nga sa mulat-mula, bad shot na si BP Sara kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Now, sinabi ko naman sa inyo, no, na nung kami nangangampanya pa, siguro lasing minsan itong si First Lady at nagpadala ng isang text na akala niya sa kanyang kaibigan. Ang sabi niya sa text, may video na kumakanta si Inday Sara. Tapos sabi niya is, kita mo, feel na feel niya. Tapos merong SPPL. Akala ko yung SPPL ay pala, parang wrong spelling ng Sara. Yung pala SPPL slang ng foolish. Mukhang loko-loko. Feel na feel, mukhang loko-loko. O loko-loko. Yun ang sinabi niyang text. Sa kasawiang palad, dahil siguro, ewan ko ba, under the influence, hindi niya pinadala sa ibang tao, pinadala niya mismo kay Sara. Kumpirmado yan. Ha? So yan ay nagbibigay ng patunay na hindi totoo na ngayon lang bad shot si Inday Sara kay Lam. Panahon pa ng kampanya, bad shot na si Lam kay Inday Sara Duterte.
At kaya naman hindi ako nagtataka doon sa mga pagtatrato kay Vice President na paano siya ay katunggali sa politika. Kasi yan nagpapakita na ng impluensya ni Lam sa administrasyon ni PBBM. Attorney, dapat bang ikatuwa ng admin dahil sa ang ahensya na hawak-hawak ng pangalawang pangulo, yun yung nangunguna. Kumbaga, ito yung mga ahensya, dapat mahimok nga yung iba pang ahensya na makakatulong para mas the more na tumaas pa yung trust at satisfaction rating ng Marcos administration. Well, dapat nga ikatuwa nila eh. Kasi kung titignan mo ha, ilan lang naman sila mga departamento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 departments lang naman ang merong mataas na grado. Yung iba mabababa talaga, no? So dapat ikatuwa nila na yung pinakamalaking budget at saka yung ating pinakaimportanteng segment ng ating populasyon, ng ating mga learners, sa ating mga kabataan ay pinamumunuan ng tama ni Secretary VP Sara Duterte. Pero alam mo, yan yung utak, yung tinatawag nating crab mentality, na kapag lumilipad ang agila, gusto nating hilahin pababa. Dahil sa mulat-mula, lumalabas ngayon na bad shot na pala ang First Lady sa kanya. So ayaw niyang masapawan siguro yung kanyang esposo. At kung mapapansin mo ha, yung survey sa approval at trust rating ng SWS, yung huli ng SWS, walang datos ang presidente. Naniniwala ba kayo na hindi sinama sa survey, sa trust at saka approval rating ang presidente? Tingin ko kaya hindi yan naipasama ng SWS, masama ang naging resulta ng trust and approval rating ng presidente na ayaw na nilang ilabas. At yan ngayon ang dahilan kung bakit imbis na magpasalamat sa magandang performance ni Inday Sara ay binabatikos pa siya. Attorney, ano naman masasabi nyo doon sa pag-recognize ni First Lady sa mga kaaway ng administrasyon hinggil po doon sa pagbablog? For one, binanggit niya doon si Sas, binanggit niya doon si Maharlika. Di ba dapat pag hindi mo nire-recognize yung mga kaaway mo? Pero yun, talagang sinabi niya ang mga pangalan ng mga kritiko ng kanyang administrasyon. Well, alam mo, napagtataka ko, si Maharlika, panahon pa lang na ni Presidente Duterte, yan na talaga ang pinaka-loyalist sa lahat ng loyalist. Si Sas, nung panahon ng eleksyon, walang kaduda-duda, loyalist din yan kay PBBM. At sila yung mga high profile na talagang bumabatikos sa mga kalaban ni PBBM nung panahon ng eleksyon. Ang pinagtataka ko lang, bakit kung sino pa yung pinaka-loyal sa kanila nung panahon ng eleksyon, mukhang sila ngayon ang tinatrato ng mga kalaban ngayon. At sila yung mga hindi cute, mga pangit daw sila. Malungkot eh. Kasi ako kilala ko na spokesperson pa ako noon, walang posisyon sa gobyerno si PBBM noon dahil nga siya ay natalo ni Lenny, siya ay lumaban sa isang election protest na hindi naman siya nagwagi, pero hindi naman siya iniwan ni Maharlika noong mga panahon na yon. Patuloy pa rin ang pagtataguyod ni Maharlika kay PBBM at yung buong Marcos kalan, no? Tapos ngayon, ganitong kagalit si Maharlika. So parang merong mali sa style of leadership. Hindi ko alam kung sa parte ni PBBM o sa parte ni Lam. Kasi ngayon, nagiging malinaw na nagdidikta kung paano katratuhin ng administrasyon ay si Lam. So anong mali sa estilo ni Lam na yung kung sino pa yung pinaka-loyal ng mga nakalipas na panahon sa kanila, kasama na si Maharlika at si Sas, ngayon ang tinuturing na pinakamatinding mga kalaban. Bakit ganun? Parang hindi nila binigyan ng halaga yung mga tao na kasama na nila when they were down and out of power. At nung sila nagkaroon na ng kapangyarihan, parang isinuka yung mga talagang proven loyalist sa kanila. Parang hindi tama yung pagtrato niya dyan sa mga kritiko na yan. At siyempre, malinaw doon sa sinabi niya na pumapangit sila, no? At sila ay nananatiling cute. No? Pero kung ang pagkakaalam ko naman, ito namang si Maharlika ay naninindigan sa kanyang mga pinaniniwalaan.
dapat once and for all, harapin natin ang issue. Bakit nga ba nagalit ng ganitong katindi ang pinaka-loyal na loyalist ni PBBM? At dapat ba ang lahat ng Pilipino na nagbigay ng mandato kay PBBM, magkaroon din ng concern na baka nga nagkamali tayo na nang binigay natin ang mandato kay PBBM kung ang number one loyalist niya ngayon, ang number one niyang katunggali sa politika. Pattern Pattern. Hindi ko na alam kung sino pang natira sa kanila na loyalist. Kasi si SAS, alam ko din, talagang tinaguyod sila sa eleksyon. Well, ako naman, nangangampanya ako para sa akin sarili. Pero syempre, ako'y umakyat din sa entablado. Lahat ng kaibigan ko sa UP nawala. Kung dati, kalahati nawala dahil ako'y naging kalihim kay Duterte. Nung ako'y tumakbo sa ilalim ni Marcos, tuluyan na nawala silang lahat. Pero ako naman, well, sino naman na magdududa na mali ang plataforma ni PBBM na pagkakaisa, di ba? Yung pasa-pasa pa nga ng windmill, o di ba? Yan ay simbolo na tayo ay babangon, tayo ay unlad sama-sama. Pero paano mangyayari yan kung yung mga loyal sa kanila mismo ay hindi nakabahagi ng administrasyon at katunggali na nga ng administrasyon? Hindi bali kung hindi kabahagi Pero bakit ganyang katunggali ang galit nila ngayon sa administrasyon nito? Siguro that's something that PBBM and LAM, dahil siya naman talaga nagdidikta kung paano tratuhin ang mga naging supporters nila, should address. Parang hindi tama. Kasi kung yung mga super loyalists nawala na, baka yung mga 31 million na umasa rin sa pangakong pagkakaisa ay mawala na rin tuluyan at maging mga katunggali. Kung ganun palang kabilis na ang pinaka-loyal na loyalist ay magiging katunggali, ano na mangyayari doon sa 31 million na nagbigay ng mandato kay PBBM? Hindi lang yon. Attorney Glenn Chong tumulong sa kanila buhat ng election protest, pati sa monitoring ng mga boto ng eleksyon. At kapuna-puna din yung pagkakatanggal kay Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff at naging Executive Secretary ni President Marcos Jr. na naging laman naman noong naging audio message na naging revelasyon ni Maharlika recently, Attorney. Yun nga ang nakakataka. Parang kung sino yung pinakamalapit sa kanila, sila ngayon ang pinakamatinding katunggali sa politika. Diba? Bakit? At kaming mga Pilipino na nagbigay ng mandato kay PBBM, nagsabi na ako, nabudol ako, nagkamali ako. I have to say that as a matter of public record. Inamin ko na yan. Paano yung 31 million? Ako naman, I don't think I will be a critic na as passionate as Maharlika or SAS or Glenn Chong or Vic Rodriguez. Bagamat meron din akong nararamdamang betrayal kasi binigay ko rin ang tiwala ko sa kanya, umakyat pa ako sa kanyang entablado at kinampanya ko siya. Sinabi ko talagang, iboto si Bongbong Marcos para presidente. Na ngayon, ina-admit ko, nagkakamali ako. Pero ako, wala namang personalan. Merong sense of betrayal, merong sense of frustration. Pero ako naman talaga, dito lang tayo sa issue. Pag mali, mali sa aking paningin. No? Pero kinakailangan, kayong mga nagbigay ng mandato kay PBBM, meron din ba kayong nararamdaman na pagtataksil sa iyong pagtiwala na ibinigay sa kanya? Meron ba rin kayong nararamdaman na parang nabaliwala yung pangako ng pagkakaisa, ng pagsasama, na sama-sama tayong babangon muli? At kung hindi mananatili at mananagiig ang pagkakaisa, ano pa ba ang pinangako ni PBBM na pwede niyang bigyan ng katuparan? Dahil sigurado ako, walang katuparan din yung naging pangako niya na 20 pesos kada kilo ng bigas. Attorney, bago tayo mag-break, maraming nagsasabi sa ating mga kababayan na parang yung naging panayam ni First Lady Liza Marcos ay smokescreen para iligaw yung taong bayan sa tunay na mga usapin gaya noong nationwide na request na magpa-drug test si President Marcos Jr. Well, yun na nga Nagtataka ako na bagamat binanggit niya si Maharlika at saka galit na galit siya dun sa binansagan ng bangagang kanyang asawa, wala siyang sinabi tungkol sa drug test. Alam naman natin, abogado rin si First Lady Lam at sa ebidensya, talagang ang pruweba na hindi gumagamit ng droga ang presidente ay sa paggamit ng siyensya. So tama naman na binalik natin ngayon, mga taong bayan, ang tunay na issue. Wala po kaming pakialam kung anong saloobin ninyo kay BP Sara dahil hindi naman namin kayo binoto.
Ang tanong, yung ibinoto namin, nasa tama ba siyang pag-iisip na gumawa ng desisyon gaya ng makipaggera sa ating karatig bansa na China? Yun po ang aming pakialam.